Okay mga kababayan, no? Ito na, ang US missile nakapwesto na. Nakapwesto na. Naku, lagot ang mga insekto nito, itong mga chekwa, no? Delikado sa mga chekwa to. Nakapwesto na pala. Pinuwesto na ng US ang kanilang US missile. Siyempre, malamang dito yon sa Pilipinas. Matindi to, malupit to, no? Ngayon, itong mga chekwa na to, ayan, mag-aangal-angal na naman. So itong ating bibigyan ng reaction, no? Reaction video, criticism, komentaryo, kung ano man inyong mga saloobin diyan, pwede rin naman kayo mag-comments. Kasi itong mainit na balita nito mga kababayan ito yung mga chekwa na nang-aagaw ng ating teritoryo kasi. Nakakabwisit naman talaga, no? So itong bibigyan natin reaction video, no? So, kung bago ka pa lang sa aking channel, please wag mo naman kalilimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. And also, please paki-subscribe din kay kay Historiador. So, itong video na to sa kanya to. So, bibigyan natin reaction to, no? Magre-react lang tayo kasi itong nakakabwisit naman talaga eh. Nakakabwisit naman talaga tong mga incheck, no? So, bibigyan natin reaction lang to. Sige, umpisa na natin mga kababayan. Breaking news! Puspusan na ang paghahanda ng Pilipinas. Isang ground launch missile battalion ang ipinwesto na at nakatutok mismo sa Scarborough Shoal. At hindi lang yan, Pilipinas at Amerika nagde-deploy na ng napakalakas na mid-range capability missile system ng US, ang Tomahawk. Kaya nitong tamaan ang target sa layong higit 1,600 kilometers. Abot. Wow, delikado to Tomahawk missile mga kababayan Matindi ito. Ang alam natin ito yung isa sa mga pinaka malulupit na missile ng Amerika. Kaya lagot tong mga chekwa, no? At maging ang mainland China. Ito ang dahilan kung bakit takot na takot ngayon ang China dahil sa mismong Pilipinas nakabase ang mga ito. Yes, tama. Samantala, 2 aircraft carrier ng Amerika ang bumagsak sa South China Sea. Dahil dito, may binabalak na naman ang China sa Amerika kaugnay ng insidenteng ito. Panoorin kung paano ito nangyari. Kamakailan lang, muling nagpakita ng kanilang tunay na kulay ang mga inchik sa Scarborough Shoal o ang ating Baho de Masinloc. Patuloy ang kanilang presensya. Sa katunayan, nag-deploy pa sila ng mga bomber at warship sa lugar na iyon. Hindi lang yan, naglagay din sila ng mga bagong floating barrier para harangin ang ating mga mangingisda. Ang matindi pa, inanunsyo nila ang plano na gawing nature reserve ang Scarborough Shoal. Isipin nyo ang kabalintunaan. Sila na walang habas na sumisira sa ating mga coral reef. Sila na nagnanakaw ng ating mga isda at giant clams. Sila ngayon ang magkukunwaring tagapangalaga ng kalikasan. Isang malaking kalokohan. Yes, no. Isang malaking kalokohan to, no, na mga chekwa, no. So, puro naman kasi itong mga chekwa, puro mga panliling lang. Puro mga panliling lang naman tong ginagawa nila, no, sa buong mundo at sa Pilipinas. Kaya nakakasawa na na pakinggan. At pambabastos sa ating soberanya. Araw-araw, may 4 hanggang 10 barko ng China Coast Guard ang nakaistasyon sa Baho de Masinloc at mayroon pang warship ng kanilang PLA Navy na nagbabantay sa malayo. Pero akala ng China kaya nilang ibuli ang Pilipinas dahil sa ating maliit na puwersa kumpara sa kanila. Oo nga naman. Itong mga chekwa, ang pinaglalaban nila, kaya sila nagiging matigas dyan sa West Philippine Sea.
Kasi nga marami silang mga barko, marami silang mga assets, no, mga barko. Kaya ayun ang siguro ang ang kanilang pinananakot sa mga katabing bansa nila, lalo yung Pilipinas, no. Talagang hindi naman talaga gumaganti ang mga tropa natin diyan sa West Philippine Sea, no. Nagtitimpi lang 'yan. May isang bagay silang hindi isinasaalang-alang. Mga kahistoryador, pakinggan nyo ito ng mabuti. Nag-deploy ang Estados Unidos sa Pilipinas ng kanilang Mid-Range Capability, MRC missile system, na mas kilala bilang Typhoon Weapon System. Yes, ano ang Typhoon? Ito ay isang land-based missile launcher na kayang magpakawala ng dalawa sa pinakamabagsik na missile sa arsenal ng Amerika. Meron na pala tayo, no? Meron na pala tayong mga pinakamalupit na US missile, no? Nasa Pilipinas na daw. Ito sigurado to sigurado to mababahag ang buntot ng mga Chekwa. Ang Tomahawk cruise missile at ang SM-6. Para magkaroon kayo ng ideya, ang Tomahawk ay isang long-range missile na kayang tumama sa target na may layong higit sa 1,600 kilometers. Ang SM-6 naman ay isang multi-purpose missile na kayang pabagsakin ang eroplano ng kalaban, cruise missiles at kahit na mga barko. Ito ang tinatawag na game changer. At saan naman nakapwesto? Malulupit na pala, no? Malulupit, matitindi na pala yung natin, yung mga armas natin, no? Ayun ang mga binibili ni Presidente Bongbong Marcos, no? Yung mga kumbaga pangdepensa sa mga laban sa mga Chekwa. Kasi makukulit tong mga Chekwa na to, eh. Ang mga armas na ito sa Northern Luzon. At ano ang abot ng mga missile na ito mula doon? Kinumpirma mismo ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. na kayang abutin ng Typhoon system ang mainland China. Tama ang... Wow, matindi pala, no, yung Typhoon missile, mga kababayan, no. Pwede palang abutin ang mainland China, no. Kaya pala no, takot na takot takot na takot ang mga Chekwa, no, dito sa Typhoon missile. Panay ang nila, no. Panay ang reklamo nila na alisin na ang Typhoon missile ng Amerika dito sa ating bansa. Narinig ninyo, mula sa ating lupain, kayang patamaan ng Amerika ang mga mahalagang base militar at mga syudad sa timog na bahagi ng China. Ito ang dahilan kung bakit nagwawala ang Beijing. Yes. Paulit-ulit nilang sinasabi na dapat alisin ang mga missile na ito. Tinawag nila itong banta sa regional security. At Tingnan mo, ayan, tingnan mo. Nananawagan si Xi Jinping, nananawagan, nagmamakawa pa yata na alisin na ang Typhoon missile na nakapwesto na ngayon. Hindi natin alam, no, kung saan nakapwesto sa Luzon. Basta ang target pala niyan papuntang China. Kaya patay. nag-aakusa na nagpapasimula tayo ng arms race. Bakit? Dahil takot sila. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang Pilipinas ay hindi na lang isang biktima na madaling saktan. Ang Pilipinas ngayon ay isang tambuhalang launchpad na direktang nakatutok sa kanilang lalamunan. Pero hindi lang typhoon ang dapat nilang katakutan. Kasama sa mga joint exercises, nagpadala rin ang US ng kanilang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o NMESIS. Ito ay isang ship killer na missile na nakamount sa mga sasakyang walang driver. Kaya nitong palubugin ang mga barko ng China na aaligid-aligid sa West Philippine Sea. Kaya pala takot na takot itong mga Chekwa, dahil sa mga missile na nakaabang na sa kanila, no. Itong mga missile na to nandyan sa Luzon area lang talaga. Nag-deploy din sila ng isang robust aviation package na binubuo ng 20 helicopters. Kabilang na ang mga kinatatakutang AH-64 Apache Attacks helicopters.
Ang mensahe ng Amerika ay simple. Anumang pag-atake sa barko o eroplano ng Pilipinas sa South China Sea ay magti-trigger ng aming Mutual Defense Treaty. Sa madaling salita, kapag ginalaw ng China ang Pilipinas, ang Amerika ang kanilang makakalaban. Ang mga armas na ito sa ating bansa ay ang patunay na hindi sila nagbibiro. Pero huwag tayong magkakamali, mga kahistoryador. Hindi tayo basta-basta umaasa lang sa ating mga kaalyado. Biro mo niya, no? Matindi na ngayon mga armas ng Pilipinas, no? Talagang natatakot na eh. Natatakot na ang Chekwa, no? Ang mga Chekwa, no? Sa ating armas. Nandiyan na kasi nga nandiyan na siya nasa ating paligid na at sa ating bansa ang mga armas ni Uncle Sam. What? Alam nyo ba, isang makasaysayang hakbang ang ginawa ng Philippine Army. Itinatag na nila ang kanilang kauna-unahang First Ground Launch Missile Battalion. Tama po, isang batalyon na ang tanging trabaho ay mag-operate ng mga surface-to-surface missiles. Ito ang simula ng ating sariling long-range precision strike capability. Yes. At anong armas ang gagamitin nila? Isa sa mga pinaka-kinatatakutan na supersonic cruise missile sa buong mundo, Yes. ang BrahMos missile system mula sa India. Ang BrahMos ay kayang maglakbay sa bilis na halos 3 beses ng bilis ng tunog. Napakabilis nito, kaya't halos imposible itong harangin ng anumang depensa. Bawat baterya ng BrahMos ay magiging isang nakamamatay na banta sa sinumang barko na magtatangkang pumasok sa ating katubigan. Malupit pala, no? Matindi pala tong yung galing sa India na missile, no? BrahMos missile. Kaya talagang magpalubog. Magpalubog ng mga barko ng mga Chekwa, no? Kaya pala takot na takot si Xi Jinping. Tinawag mismo ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang BrahMos na isang important part of our deterrent package. Ang Philippine Marine Corps, ang ating mga mandirigma mula sa dagat, ang unang makakatanggap ng 3 baterya ng mga missile na ito. At ang unang deployment site, isang lokasyon na direktang nakaharap sa Scarborough Shoal. Hindi lang yan, may paparating na mga bagong barko mula sa South Korea, mga bagong fighter jets, mga armored vehicles, at mga advanced na radar systems. Wow, matitindi, malulupit ngayon ng mga armas ng Pilipinas, no. Kaya pala nababahag na ang buntot ng mga Chekwa. Ang ating mga sundalo ay sumasailalim sa walang tigil na pagsasanay kasama ang kanilang mga Amerikanong katapat. Natututong gumamit ng mga high-tech na kagamitan tulad ng HIMARS at mismong ang Typhoon system. Mula sa pagpapalipad ng mga 3D printed drones para sa surveillance hanggang sa pagsasanay sa pagdepensa sa Batanes, ang pinakahilagang isla natin na malapit sa Taiwan, ang bawat sundalong Pilipino ay naghahanda. Ang hukbong sandatahan na minsan ay minamaliit, ngayon ay nagpapalakas at nagpapakita ng pangil. Hindi na tayo ang duwendeng laging inaapi. Samantala, sa gitna ng lahat ng tensyon at paghahandang ito, isang insidente ang yumanig sa rehiyon. Noong ika-26 ng Oktubre, 2 sasakyang panghimpapawid ng US Navy na nag-ooperate mula sa aircraft carrier na USS Nimitz ang magkasunod na sumabog at bumagsak sa South China Sea. Isang MH-60R Seahawk helicopter at isang FA-18F Super Hornet fighter jet. Nag-crash sila sa loob lamang ng 30 minutong pagitan. Ang opisyal na pahayag ng US Pacific Fleet ay nagsasabing walang kinalaman ang kalaban sa insidente. Ligtas na na-rescue ang lahat ng 5 crew members. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa isipan ng marami, nagkataon lang ba ito? 2 modernong aircraft mula sa pinakamakapangyarihang Navy sa mundo, sabay na nagkaproblema sa isa sa mga pinaka-pinag-aagawang katubigan sa planeta.
Ang pangyayari ay inilarawan mismo bilang very unusual. May mga haka-hakang posibleng kontaminadong gasolina ang dahilan. Ngunit sa isang lugar kung saan ang bawat galaw ay binabantayan, hindi maiiwasan ang mga espekulasyon. Ito ba ay isang simpleng aksidente o isang uri ng electronic warfare? Isang pagsubok na kakayahan ng Amerika. Hindi pa natin alam ang buong katotohanan. Pero ang mas nakakagulat ay ang naging reaksyon ng China. Sa harap ng media, isang spokesperson ng kanilang foreign ministry ang nagsabi na napansin nila ang mga ulat. At pagkatapos, sinabi nila ito. At pakinggan niyong mabuti. Kung hihiling ang panig ng US, handang magbigay ng kinakailangan na tulong ang China mula sa isang humanitarian na pananaw. Mga kahistoryador, ang China, sila ang dahilan ng lahat ng tensyon sa rehiyon. Ang kanilang walang tigil na pambubulabo gamit ang kanilang mga barko at eroplano, ang ugat ng mga isyu sa seguridad sa lugar na iyon. Ayon na rin sa sarili nilang pahayag, sila ang gumagawa ng gulo. At kapag may nangyaring masama sa iyong bakuran, sila pa ang unang mag-aalok ng tulong. Anong klaseng pag-iisip yan? Ito ay isang malinaw na pag-insulto. Isang mapanuyang ngiti. Talaga naman to, no? Mapanling lang. Talaga mapanling lang to ng mga Chekwa, no? Lalong na si presidente na si Xi Jinping. Kaya nga, hindi nga naniniwala ang Amerika, si Uncle Sam sa kanya. Mula sa isang bully na nagpapanggap na kaibigan. Ito ay isang patunay na ang kanilang diplomasya ay kasinungalingan. Malinaw na hindi nila inaalok ang tulong dahil sa kabutihan. Inaalok nila ito para mang-asa, para ipakita na sila ang naghahari sa dagat na iyon at para subukang makuha ang teknolohiya. Ay, nagkataon lang naman yun. Nagkataon lang naman na bumagsak yung mga eroplano ng US kasi nga, natural lang yun, no? Kasi nga, may mga, hindi naman lahat ng bagay perfecto. Kaya itong mga Cheko, sinamantala nila na tulungan yung Amerika, pero hindi naman pumayag. Kaya nga, pa rin sila. Bantulot pa rin. Mula sa mga bumagsak na eroplano. Pero ang Amerika at ang Pilipinas ay hindi mga tanga. Alam natin ang tunay nilang motibo. Tingnan nyo, di ba? Hindi nagpatulong. Tingnan nyo naman, hindi nagpatulong ang si Donald Trump sa China. Bagkus, pumunta kay PBBM para mag-usap sila. Hindi doon sa China, hindi doon sa mga Chekwa, di ba? Ang mapagkunwaring ito ay hindi nakabawa sa tensyon. Sa halip, mas lalo pa nitong pinatibay ang ating hinala at determinasyon. Ang laro ng China ay mapanganib, ngunit ang kanilang pagiging plastic ay mas nakakasuka. Mga kahistorya. Yes. Mga plastic naman talaga itong mga Chekwa, no? Alam na ng buong mundo na sila ay mga plastic. What? Ito, ang bawat kilos, bawat salita, bawat missile na inilalagay sa pwesto ay nagpapataas ng tensyon sa West Philippine Sea. Hindi na ito simpleng agawan ng isla. Ito ay laban ng prinsipyo. Ito ay laban para sa soberanya. Ito ay laban para sa kinabukasan ng ating lahi. Maaring hindi pa nagsisimula ang putukan, pero ang digmaan ay nagsimula na. Isang digmaan ng paninindigan, ng tapang at ng paghahanda. Kaya ang tanong ko sa inyo, mga kahistoryado, mga tunay na Pilipino, saan ka papanig? Sa mananakop na gustong agawin ang ating pag-aari o sa mga mandirigmang handang ibuwis ang buhay para sa bandila? Ano ang masasabi mo dito? I-comment mo na yan sa ibaba para malaman din namin. I-share at i-like at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat. Ayan mga kababayan mamimili tayo daw.
kung saan tayo, sa mga Chekwa o sa mga Amerikano. Siyempre, no, sa mga Amerikano tayo papanik, no? Hindi sa mga Chekwa. Kasi yung mga Chekwa, mga, ano yan mga plastic. Okay, no? So, pwede rin na kayo mag-comments dyan, sa baba kung saan kayo panig, kung anong komentaryo nyo sa mga Chekwa na nangyayari sa ating karagatan dyan sa West Philippine Sea. Okay, no, mga kababayan, no? So, hanggang dito na lang tayo, no? Ngayon, kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga reaction video katulad nito, please, huwag nyo kalilimutang mag-like at subscribe sa ating YouTube channel bago tayo magtapos. Nang sa ganun, ma-update pa kayo sa mga video na aking pang i-upload sa next day. Okay, no? Maraming salamat.